So let me welcome you to my travel joys in Shanghai, China. Hey. Talagang yung mga ganyan, kapag scenery, nature, greens, at parang parks, yan ang na-enjoy ko. So, good morning everyone! Joy Chabot Bertolome here! It's another day here in China and yung pinromise ko sa inyo na view from our hotel ay ayan lang naman. So, tara na guys! It's our call time. Baba na tayo to check out. Tara na! Let's go! Pauna-una na naman po siya. Di ako nakapag-breakfast guys, just to share kasi nga mas inuna natin ang tulog. At alam niyo namang hindi morning person, itong babae na ito. So, tinulog muna natin kaysa kumain. Pero may egg tart pa ako from yesterday, which is good. Yun ang na-breakfast ko. Tapos, water tayo today. So, here's our bus. Another day. Another lagay na naman tayo ng maleta. Yan guys. Yan ang aming driver. Tapos, bibigay mo lang yung maleta. Thank you, Keshe. And then, sakay na tayo sa ating bus. So, dito ulit tayo sa likod. Wala. Taas ng araw. So, tinan nyo. Good morning. Ayan. Okay. Guys, wala ako kukunan naman. So, habang nasa bus, lagay muna tayo ng press on nails. Meron na tayong nails. For our first stop, this is a compulsory parang shopping tour. Pero you don't need to shop naman. We're here at Pearl Farm or like pearl making company here in Shanghai. Actually, we're here in Wuxi already. Cream. This is made of pearl. 31. Wearing, we can do like this, and then we can take this home together. So one setting, 3 wearings, okay? Guys, nagsisimula na ng budol. Tita Telma, magpapabudol ka ba? Mag-vlog na lang kami ni Tita, no? Magtitingin. Oo, guys, kasi kayo po special guest ko today. Hello po. Hello po. And guys, kasi nandito kami sa parang pearl na farm nila, na company. Tapos, syempre pag sinell na siya sa shops na may brand talaga, guys, ano na siya, like 3 times, 5 times higher. So ngayon, for as low, tindera yan, for as low as $100, guys, may mabibili na kayo. 3 jewelry na yon, bracelet, earrings, and necklace. So, ito yung sample. See guys, oh, ang ganda. From dito nga guys sa mata ko kumikinang talaga. So maya-maya tingin tayo. Mga kumare natin dyan. Guys, well, namimili, iba natin kasama sa tour sa loob. Guys, hindi ko kasi kayo maisama sa tours sa loob ng Pearl na parang store kasi bawal photo. So, ikwento ko na lang sa inyo. For our first stop, nandito tayo sa parang Pearl company nila wherein, kasi ang paligid dito sa Wuxi, guys, is mga lake din. So, sila mismo yung nagpa-farm ng kanilang mga pearl. So, kung maaalala nyo, nung nagpunta tayo ng Halong Bay in Vietnam, may ganito rin tayong pinuntahan. So, similar siya. So, kung bibili kayo dito, mura siya. Pero yun nga, when it comes to investment, ako mas gold ang bibilin ko ngayon. So, you have naman an option to buy, not to buy, to listen. Ang pinakamaganda kasi dito is that you get to listen. At ako talaga, ang pinaka na-amaze ako is that every city dito sa China, talagang there are opportunities for jobs. So, hindi mo na kailangan pang, like sa atin, yung mga nasa
Visayas, Mindanao, hindi na para pumunta ng Manila kasi even sa kanilang mga areas, maraming trabaho. So yun, for today's episode, let me take you to Wuxi. Tayo guys ay pupunta sa several destinations. Ang daming napupuntahan kapag group tour. And alam nyo ba guys, na later tonight, dahil maraming nag-request sa amin na mag-outlet, na pagbigyan kami to have an additional tour, mag-outlet tayo tonight. So yan ang aabangan ninyo. So let me take you muna sa mga areas here in Wuxi. Ibibigay ko ang mga details and magbibigay tayo ng review kung perfect ba sumali sa mga group tour. So, yan! Off to the next one. We are back sa my boss. Pero alam nyo ba, may iba nga, syempre may mga in-betweens na hindi ko kayo nasama. Ang best part kapag ka na-tour kayo, and na-interview ko rin yung mga kasama natin sa tours, mostly pala sila sumasali talaga. Kasi pagka nasa corporate ka or nagtatrabaho ka, nagnenegosyo ka, wala ka ng time para mag-isip. So, ang best option nila is to go on trips na may tour. So, yun, for today's episode. At nakakatawa guys, sumasali, ano na sila, mga nagpa-follow na sila, nagiging friends na natin sila. So, hindi ko talaga feel na I'm alone. And yun, nakakatawa kasi we hear stories from them. So, yan, baka sa mga susunod or sa ibang araw, sama ko sila, pa-hello-hello natin sila sa vlog natin. So, for today, tapos na tayo sa Pearl Exhibition Center. Ang next natin pupuntahan ay Wuzhen East Gate, guys. I think ito yung, ano naman siya, more on the ancient China ang makikita natin. Kung tama ako, water yata, based on my research. Parang water river, parang ganon. So, let's see kung anong makikita natin later. And then, pupunta tayo for another shopping tour ng Jade Shop naman. Tapos later, we'll be going to Shanghai. And yun nga, kung matuloy na mag-outlet tayo later, let's see. So yun guys, ang maganda sa mga ganito, kasi syempre, nag-research din ako, others, kasi sabi ba't may mga compulsory shopping. Kasi kung marami nga kayong gustong puntahan, may mga time na may iba hindi naman gustong pumunta sa mga pearl farm. Ang maganda lang kasi dito guys, is that nag-a-add tayo ng knowledge. So yun, nalaman natin na madaming trabaho din na ibibigay dito and mayaman din ang kultura ng China. So, yan. Hintay lang tayo. It's 10:31 now. Medyo nakakaramdam na ako ng gutom kasi hindi ako nag-breakfast. Masarap din daw ang breakfast kanina dun sa hotel, sabi ng mga ka-tour natin. So, yan. Off to the next one. Hey guys, we are off to our next stop. Nagbibigay din ng snacks yung aming tour guide. Tapos nagbigay na rin ng water for the day, which is good. Guys, nagbibigay yung tour guide namin ngayon while nasa biyahe kami ng mga Chinese snacks to try para kung mamimili na kami ng pasalubong is alam na namin ang mga bibilin. So ito, nagbigay siya ng parang something crispy snack. Sarap siya. Ang lutong ba? ASMR. Ayan. Tapos may binigay din siya. Dates. Alam niyo guys, itong hinahanap ko dito kasi nakatikim ako ng plum nila. Parang champoy, kihamoy. Yun ang gusto kong mahanap. Niregaluhan kami ng ninang namin last week nun. Promise ko pa naman kay mami, uuwian ko siya nun. Hindi ko malaman saan ba yung bibilin. Tapos, yan. Nuts din. So, nagmumukbang tayo. Ayan, si Alice. Siya ang tour guide namin. Nag-iikot siya guys to give us snacks. Hello, do you want to say hi? Hello. Hi. Thank you. One more? Oh, it's okay. Thank you. Strawberry naman. Good. Sarap doon ah. Mahilig kasi ako sa strawberry guys. Alam niyo naman yan. Berry or anything na maasim. Sarap. Sarap din yung mani. Ay, ano ba? Ba't nang suso? Prunes guys. Sarap nito. Ang sarap. Tapos guys, parang business to nung driver namin. Kasi nga sa Shanghai siya. Parang sa probinsya nakatira pero sa probinsya na. Oh. Thank you. Meron pa. Hello. Yung dito. Hello. Ayan guys. Parang hindi na rin ako mag-isip ng pasalubong. Pwede na akong bumili din dito.
Another one. Mumukbang na kami dito. Daming busog na. Its name is spicy. Tangulu. Tangulu in the middle. Yeah. The outside is sugar, and inside the red color traditional tangulu is whole fruit inside the round red one. Why we put sugar outside? Because the how is very sour. Actually, we make the how fruit how as the Chinese traditional snack, and if the kid they don't have good appetite, yeah, they refuse to eat. So at that moment, Chinese parents will buy the how fruit snack. Guys, after 1 hour drive, nandito na tayo sa ating lunch place. Kain tayo ng, syempre lunch. Ito, group ulit kami. Same group tayo ng kakainan. From the very beginning. So, 11 kami per table. So, nasa tayo. Kain na tayo, guys. Try natin yung soup. So, ang variety ng food namin ngayon, maraming gulay, chicken, fish, may duck, may shrimp, may meatball. So, kain na tayo. Meron tayong duck. Masarap yung rice niya. Chicken po. Okay guys, we're done with our lunch. So, nakita nyo ng very slight lang, na tayo, Laureate style again. So, parang pareho yung style, no? Kasi nga, we're a group of 33, 11 per group. So, hati-hati kayo. You have your vegetables, maraming gulay dito, may pa-soup. Full course naman siya, guys. So, Laureate nga. Fish, gano'n talaga sila kumain. May fish, may pork, may duck, may chicken, may tofu, which I love. Ayun, light meal lang tayo. Tapos, ini-end nila yung meal nila with some tea para yung oil daw is hindi mag-stay. Tapos lakad-lakad tayo. So, i-rate din muna natin ang ating pagkain. So, for our lunch, ang pagkain natin, rate natin around mga 7 out of 10. Hindi siya yung hinahanap ng palate ko today. Pero tomorrow we'll be having a free time. So, I'll be eating everything I want here in China. So, for our next stop, makikita ninyo ang Venice of China. Isasama ko kayo. Kinukuha lang ng guide namin yung ticket. So, after that, lakad na tayo. So, dahil solo tayo, guys, ang strategy ko, lagi akong nakabuntot sa likod ng aming tour guide para hindi tayo mawala. Mabilis din siyang lumakad. So, yan. We are entering now Wushen Water Town or the Venice of China. So guys, kasama na rin sa tour namin itong entrance ticket. So nandito na tayo sa Wushen East Scenic Zone, ang kanilang water park here in Shanghai. Twin Bridge. The Twin Bridge here is 250 years already, nearly 300. Okay, so it's here. Where we are is somewhere here. Okay, so later on, I will make here as the meeting point for you. See the umbrella? Okay. Yeah, okay, here is the meeting point. Here's like a circle. The villagers just cross the bridge and go somewhere the other side. Okay, and can you see another stone bridge over there? Yeah, this is also keep the ancient looking. Here is Watertown Village. You can see the building here. Some of them not only for commercial. Some of them they still have the villagers lives here. Oh. Okay, so that's why here is very nice for the painting, Chinese typical paintings. Okay, and I think if you come here, you will know why the painting, Chinese traditional painting, paint like that.
Okay, yeah, so it's very beautiful here. Okay guys, nag-picture lang kami dito ng buong tour mates, and then we'll be given around 15 minutes to go around on our own. So, balik tayo sa ating call time later. So, mag-picture-picture na tayo dito. Tara, let's! Okay guys, so bago tayo magsimula, dito ang tour map ng Wuzhendongja or ang kanilang water town. Kami guys, parang may 3 parts ito, pero ang pupuntahan lang natin ngayon ay yung first part kasi nga 50 minutes lang ang meron tayo. So, some of the trivias na nabasa natin about this, ito daw ay may 1,000 years ago na na-build kasi parang ginawa din talaga tong town na to kasi ngayon may patickets na sila ngayon, no guys. So, ngayon, more than the commercial areas, may mga residential pa rin dito. So, ayan, kung hindi pa kayo nakakapunta ng Venice, ito, pwedeng itong ang destination na puntahan ninyo in China. So, i-check natin kung ano pang mga meron dito sa loob. So, ayan. They have here souvenir shops also. May mga kainan, snacks if you want. Feels dito para kayong pumunta sa Old China, para kayong na-transport to Old China. And tinignan ko guys, syempre, kung hindi naman lahat ay kukuha ng tour kagaya namin, kung manggagaling ka ng Shanghai, ang DD ride or ang taxi ride going here is around 2 hours. Ganon siya kalayo guys. So, you need to plan ahead kasi parang one way 600 pesos yung taxi if you're going here. Pero mura na lang, no? Parang kayong nagsakay ng bus. So, punta tayo dito. May mga small alleys dito na makikita ninyo so that you can take videos and photos of the area. So, parang Venice talaga siya, guys. If you can remember, di ba, nung nag-Venice tayo, yung area, guys, talagang mode of transportation nila is through boats. Diyan nangyayari yung mga kalakalan nila when it comes to their businesses and transportation. Ang ganda guys, tira nyo. Let me welcome you to my travel joys in Watertown, China. Hey! So guys, kung magpupunta kayo dito sa Watertown, ang mafe-feel nyo talaga para kayong naibalik sa dating China. Tapos guys, wala kang maririnig. Ganyan lang. You're one with nature dito. Very tahimik if you want somewhere na kalmado. Kasi busy rin ang Shanghai guys. You can have your day tour here at Wuzhen Water Park. Lagay natin dito ang name para mapuntahan din ninyo. Again, kung gusto nyo siyang puntahan, around mga 2 hours siya away from Shanghai. So, pwedeng mag-start kayo ng day. Maagang maaga after breakfast, punta na kayo dito. Pero sabi din nila guys, sikat din daw ang area na ito kapag gabi. Kasi kapag gabi dito, yung mga lanterns naman ng mga bahay ang makikita ninyo. So, lakad pa tayo. There are shops where you can buy your souvenirs as well. Ito mga sesame ito. And then may mga restaurants and cafes din. May ganito pa pala. May mga comb din, no? Gua sha to, guys. Gua sha kung gusto nyo ma-lift ang face ninyo. Handmade siyang ginagawa, oh. Gua sha. Yan ang presyo. Mura lang naman. Hats din. Okay guys, so we reach nung first part. Kasi nga mas malaki ba tong town, nasa 1/3 pa lang tayo guys. So makikita nyo yung living nila dito, yung mga negosyong meron sila. And yung binigay na order sa amin is enough lang. So nandito tayo. So guys, kung pupunta kayo naman dito ng DIY, okay lang kasi marami rin pupuntahan. Like if gusto nyong mag-chill-chill sa mga cafes dito, you can do so. So DIY or joining a trip, yan ang mga options natin. So kung kayo ay pupunta dito and will not be joining or magdi-DIY kayo guys, pwede nyo gawin, kayo sa mga cafe, tingnan nyo yung mga bawat negosyo. Kasi unlike us, talagang isang pasadahan lang tayo ng punta dito. Pero kung kayo, let me know, comment down below kapag kayo ay naka-visit din here sa Watertown ng China. Ang ganda dito guys, kung gusto nyo magmuni-muni, tahimik lang. And all
Ayan, a new place. Kasi wala tayong ganito. Alam niyo naman ako, mahilig ako kapag maraming greeneries, may tubig pang kasama. So, sana'y makarating din kayo here. Today is mainit, guys. Skirt tayo ngayon, pero kasi nga, tanghali tayo nakapunta. So, pwedeng magdala yung Jisoo ko, nadala natin. So, no worries. May pamaypay din ako ng manual para sigurado. So, balik na tayo sa bus and pupunta na tayo ulit sa Shanghai. After a few minutes drive ng bus, siguro less than an hour lang naman, we arrive at the Jade Shopping na compulsory again. Ayan, mandatory talaga lahat pupunta dito, pero hindi mandatory na mag-shopping. So, let's see kung anong meron dito. Isa rin ang Jade sa mga stones na talaga namang pinamimigay at ginagamit nila dito sa China. Ayan guys, while nagsha-shopping sila dito, nandito lang kami sa gilid. Nasa Jade. Okay guys, we are done sa may Jade Shopping na compulsory as well. So, hindi required mamili, pero ang mga kasama ko guys, ang daming nakapamili dahil mababa ang presyo kapag ganito nabigyan ng very low discount. Pero ako guys, mas na-value ko yung mga natututunan ko kapag nandito. Nagigets ko na yung negosyo. Businesswoman kasi ako guys, hindi ako nabudol. Nandito tayo para to gain knowledge at patuto sa negosyo. Pero yun nga guys, ang mga Pinoys, nabudol po sila. So, balik na tayo sa bus. Pero ang natutunan ko dito, yung jade kasi guys, iba't iba yung stones niya pala. May jade na galing Myanmar, may jade din na galing, saan ba isa nakalimutan ko? Myanmar, tapos yung isa galing, comment down below. Kalimutan ko guys, pero yun. Tapos, sinusuot pala siya sa left na kamay kasi pag sa left, malapit sa puso. Kapag right naman guys, kapag sa mga kidney, ganyan, kidney failure and all. O, diba? Nauna na naman ako. So yun, ako ay isang observant. Hindi po tayo for the shopping, pero next nito ay outlet shopping na. Kaya nanahimik lang ako sa Jade shop. Pero yun, there are others na talagang nagko-collect ng mga stones. Kanina maganda yung mga pinakita nila. May mga bangles, may mga earrings, may mga necklace. And yun, kung kasama kayo dito at interested kayo mag-shopping, maganda yung presyo na ibibigay. Yun, di ko na lang i-chika dito para may look forward kayo kapag mamimili kayo. Perfect kung may magpapasalubong or kung mahilig kayo sa mga jewelry, sa mga stones. So yun, ano pa ba mga natutunan natin? Yun, mga ganitong tours, may mga compulsory shopping kayong mapupuntahan. Ang pros nun is that, kunyari ganito, may parang pa-VIP treatment na ipapasok kayo talaga sa room to share yung mga background at matututo kayo about sa stones. Ang cons naman, syempre, if you wanna see more of the tourist attraction, yun, medyo mahabang oras ang pinag-stayan namin dito. We were here for like 2 hours, I think, kasi nga, syempre, yung mga time pa nang nagsha-shopping yung mga kasama mo. So, yun, chill ka lang naman, enjoy mo lang yung moment, kasi nga, bakasyon naman ito. Learn, shop, and enjoy. Okay guys, so gawa na natin ng review ang ating third day here sa ating Shanghai and mini Kyoto tour. So first half natin, pasensya na guys, baka itong episode na to more on nagnanarrate ako sa inyo kung anong mga nangyayari. Kasi itong araw na to medyo maraming pinunta compulsory shopping na hindi pwede tayong mag-video. So for our first stop, so after nyo mag-breakfast guys, ang gagawin nyo, you'll be going to the Pearl Exhibition Center. Tapos you can shop if you want. Maraming nag-shopping na kasamahan namin dito sa tour. And then next naman, you'll be heading to your lunch. Lunch is free. Tapos kinain natin Laureate siya na maraming variety. So, okay naman yung pagkain nila. Wala ka nang iisipin, wala ka nang gagastusin. And then the next stop naman, we went to Wushen, water town nila. Na ako, talagang yung mga ganyan, kapag scenery, nature, greens, at parang parks, yan ang na-enjoy ko. So, kung babalik ako ng DIY, babalikan ko yung water park na yan.
Kasi nga maganda mag-chill dyan kapag kasama ang family, kasama si Jello, tapos may immerse ka kasi locals talaga yung mga nandun na nagninegosyo, makikita mo yung mga businesses nila kung yan ang hilig ninyo. And then for our stop naman kanina where saan tayo kagagaling lang is their Jade Exhibition Center naman. So doon malalaman mo yung mga jade nila, high quality talaga, pero may mga mabibili ka rin namang affordable. So yan lang, just a tip at clue kung future na tong trip na to ang gagawin mo. Ito, kapag naka-group tour ka, parang may pa VIP treatment na mag-i-introduction pa doon, tapos magbibigay ng discount. Di ko rin alam guys kung yun ba talaga ang discount or basta, well, affordable naman siya, so you don't have to worry. Para ka lang namili ng mga souvenirs and pasalubong nyo for the family and for yourself. So eto na. So all in all, na-enjoy ko ng mga trip natin kasi nga very knowledgeable. Hindi ka lang tourist, natututo ka rin sa negosyo. At ako natutunan ko kung bakit mayaman ang mga Chinese kasi mahusay talaga silang magnegosyo. Souvenirs pala, itong tour namin, yung tour guide namin tsaka yung driver, may option din na if you wanna buy, kanina di ba nakita nyo, pasensya na yung taas kasi ng araw, di ba nakita nyo kanina, kumakain ako, nagbibigay ng snacks kasi pwede kang mag-order na directly ng mga pasalubong guys, tapos ipapadala na lang nila sa hotel namin mamaya, di ba? Very convenient. So yun, nakita ninyo kung anong pros, anong cons kapag tayo ay magta-travel ng group. Kung may mga gusto kayong puntahan na nitong araw na to, hindi nyo magagawa kasi malalayo ang mga paligid. 2 hours, 1.5 hours away yung mga pinuntahan namin. So sulit na siya kapag naka-group tour kasi may bus kayo. And if you want naman mag-DIY like bukas, yun na yun, may 1 free day kayo to do DIY. Kung gusto nyo rin namang pumunta ng Disneyland, may Disneyland tour, meron ding city tour na option. So ako, DIY, para makita nyo naman kung paano ang buhay natin kapag mag-isang nagta-travel, makainan natin lahat ng mga gusto natin kainan. So yan, i-end na natin ang vlog na ito kasi guys, yung next episode natin, alam ko ito ang mga paborito nyo. So, isang episode ang gagawin ko for it. Alam mo na, outlet shopping. So, yan lang. Kung na-enjoy nyo ang ating China vlogs, anong masasabi nyo? Nagbago na ba ang tingin nyo sa China? Let me know in the comment sections. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Hello guys! So, nakababa na tayo sa ating hotel. So, I'll be doing a room tour for you guys. So, kapag ka tayo ay naka-tour, yung tour guide natin ang nag-check-in para sa ating lahat. So, ayan kami. Waiting lang. Tapos, pakita ko sa inyo ang room natin. Ito na ang last hotel natin. For this trip and 2 nights tayo magsistay dito. Guys, nakakita tayo sa ating hotel. So, ano pang gagawin natin? Let's do a room tour here in Shanghai, China! So, guys, pasok tayo. Tara, let's. From the door, yan, ito ang door natin. Ito ang ating maleta. Pasok muna tayo sa banyo. Charan! Okay, sa banyo natin. Okay, very good. Meron ulit nito. I love it. Ni hao. Feeling. So, ito, may malaki din tayo na mirror, which I love. Guys, ang mga toothbrush, wala. Doon yung siya kukunin sa reception kanina nung kinuha namin. Yung keycard, hindi na ako kumuha. Meron akong dala always. Meron tayong hair dryer. Salamat at may hand wash. Guys, kung alam nyo lang, ako, kung maghugas ako ng kamay sa isang araw, di ko mabilang. Yan talaga ang kailangan ko sa buhay na ito. Tapos, we have our fresh towels. And then, we have here our toilet. Pero guys, walang bidet. So, okay lang yan. Takbo na lang tayo dito. Gusto nyo pa ba ng demo? Sige. Ayun, tayo lang naman na dyan. So, paano kapag walang bidet, okay? Kung wala rin kayong dala-dala na portable bidet, pag upo nyo dyan, ay ko. Kaya ka na dadapa sa Kazakhstan, may step. Talaga ka naman. Ganon. Buti na lang nasa lunyo ako. So, tatakbo tayong ganon. Pero wag tayong madadapa. Oh, Jello, wag napanood mo naman ito. Talaga naman si Clumsy. So,
Ito, ano lang yun? Bloopers lang yun. So, ayan, ito ilalagay natin dyan. And then, ang ating shower. Okay. May paano pa to? Pwede mong makita ang view. Why naman ganun? Sino naman gustong makakita ng view pag naliligo? Ayan. Tapos meron din tayong toiletries which hindi ko ginagamit kasi may dala rin ako. Ayan, nandito na yung gamit ko guys ha. Ito, meron tayo dito na parang open walk-in. We have our hangers here. Diyan, ilagay ko na sapatos natin. Kasi sinuot ko na ang slippers. Kasi ayoko naglalakad ng madumi ang tsinelas sa kung saan tayo hihiga. Guys, wala lang ref. We have here our mini bar. May tubig, which is good. Ito ay black tea. Guys, kunin ko nga yung mga tsaan nila kasi masarap yung mga tsaa pala nila dito. Yung ibang hotel, di ko nakuha lahat. So, we have here, pwede nyo ilagay iba nyo pang gamit here. Tapos, ang aking working area na mag-work ako kasi nga may wedding kami kanina. I'm so proud of my team. Wow, shout out pa. Hindi man sila nanonood ng vlog. And then, here we have our king size bed, which I love. So, here, meron tayong telephone, may tissue lagi. Ito lagi silang may pabango. Sasaksak nyo lang yan. Sige nga, mabango ba? Ayun, lagay na natin siya. And then, lamp. Buksan natin ang mga lamp. Ayan, gusto ko kasi bukas lahat ng ilaw. Ayan, very spacious. Let's see what's in here sa ating view. Maganda naman ang view natin, view ng outside. Papakita ko sa inyo bukas ng umaga pagising natin at 2 araw tayong matutulog dito. So this is the overall look ng ating hotel room. Bigyan ko muna kayo ng montage bago ang aking review. Okay guys, that's it. Ang ating hotel ay Bosai Hotel Shanghai. So, ang ating hotel guys ay pinili again ni SME Travel, ang ating partner sa ating travel na ito. Masasabi ko naman, every time na nagtutour tayo with SME Travel, lahat ng hotel na nastayan ko with them, pasok sa standards natin. So, kanina nga akala ko yung hotel yung lobby kasi yellow ang ilaw. So, sabi ko, hala, parang luma siya. Good thing naman, yung mga rooms nila is parang na-renovate na siguro to, na-repaint, modernized na siya, which I love. So, yun. If you wanna book this, guys, kung sasama kayo kay SME Travel, pwedeng ito rin ang hotel room na mapuntahan ninyo. Pero kung gusto nyong mag-DIY at nakita nyong okay ang hotel na ito, I'll be sharing with you guys sa mga susunod, bukas. Kasi we'll be doing a DIY episode. So, makikita nyo kung gaano kalayo ito sa mga tourist attractions, sa mga usual na pinupuntahan here in Shanghai. So, samahan nyo ako, patuloy yung panoorin. Ang ating mga episodes, may 2 araw pa tayo dito. So, yun. Again, we are staying at Bosai Hotel Shanghai. Lagay na lang rin natin dito. May link na tayo dyan for Agoda, guys. If you wanna book this, kung magbo-book kayo ng DIY kayo, ito.
Hinanap ko siya sa Klook, wala siya sa Klook guys. So Agoda lang. Kung mapunta man siya sa Klook in the future na mapapanood nyo ito, our travel dates dito sa Shanghai is June 24 to June 28. Ngayon ay June 26 na, hanggang 28 tayo magsistay dito. If you wanna book this with discounts, guys, feel free to use my code for Agoda Hotels. That's Joyce YB Agoda. Chanin! Tapos, guys, kung magbubook naman kayo ng mga activities like your Shanghai Disneyland, yung mga one-fu experience niyo, you can do so. And kung gusto nyo rin ng discounts, may discounts din tayo for activities. Just use my code, Joyce Hiyabut. Gamitin nyo na yan, guys. And yun lang, to be transparent, nagkakaroon tayo ng small commissions when you use my codes. Kaya maraming salamat if napili nyong gamitin ang code natin, may discount on your side, meron namang commission sa ating pangdagdag sa next travel guide natin for you. So, kung meron kayong mga places na gusto nyong makita, napuntahan muna natin, bago nyo siya puntahan, i-comment nyo na kung anong request nyo na countries and pupuntahan natin yan, God willing. So, yun. Kakapagod pala today, no? Haba. Galing kami sa probinsya. Tapos, nagpunta kami ng maraming shopping compulsory tour. Tapos, nagpunta kami ng outlet. Grabe. Sarap ng maligo at sarap ng humiga. So, yun guys. Sana na-enjoy nyo ang vlogs natin. I'll be sharing with you ang ating breakfast. Promise, magbe-breakfast na ako sa isang araw. Bukas ay kakain kasi ako sa labas. Pero papakita ko rin sa inyo. Ididikit na lang natin yan dito at ipakita natin ang paligid or abangan nyo yan sa susunod na episodes para makita nyo kung gaano katagal ba, ilang minutes ba going to city proper. So yan, maraming salamat for watching the vlog. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please join our community and subscribe. Marami sa inyo na nanonood dito na maraming salamat for watching our vlogs. Pero baka hindi ka pa nakasubscribe para alam mo na lagi tayo may vlogs at na-update ka, i-click mo na yan, subscribe button, and don't forget to like, share, subscribe to my channel, and follow all my social media accounts at Yawa Joyce on Instagram and JY on TikTok. May ilang araw pa tayo dito sa Shanghai. Marami pa kayong makikita. So far, sana na-enjoy nyo. Alam ko, baka may moments na puro mukha ko ang nakikita nyo. Kahit ako napapansin ko yan. Kasi nga, kapag naka-bus tayo, it's either nakaupo tayo sa bus, tapos biglang aakyat na lang tayo or saan tayo pupunta bigla. Pero as much as possible, bukas, yung next episode natin will be more of the views kasi nga, pacing lang. At our own pace tayo dahil DIY tomorrow. So yun lang. I'll see you tomorrow and God bless you everyone. Salamat for watching. Salamat. See you on the next one. Bye!